Kung OFW ka at gusto mo nang tumalon sa pagninegosyo, bibigyan kita ng tamang sistema para makatalon ka ng maayos sa pagiging negosyante. Unang-unang proseso, kailangan mong matutunan magbenta ng kahit ano, na kahit nandyan ka sa abroad. Kasi lahat ng negosyo may binibenta. So, masterin mo muna yung pagbibenta bago ka magnegosyo. Step 2 na gagawin mo, kapag ka marunong ka na magbenta ng kahit ano, pangalawang sistema na gagawin mo is mag-ipon ka ng pera. Kasi marami, ipinadadala dito sa mga kamag-anak nila yung perang kinikita nila, tapos itinatayo ng negosyo, in the first place, hindi naman nag-aral yung kamag-anak mo ng pagninegosyo. Hindi rin naman sila marunong magbenta ng negosyong bubuksan mo para sa kanila. So, mahihirapan lang din at mag-aaway lang din kayo. So, kaya ang pinakatamang sistema is magsinop ka muna, mag-ipon ka. Ngayon, step 3, pag uwi mo dito sa Pilipinas is magbukas ka ng negosyo. Ano yung negosyong bubuksan mo? Bumili ka ng produkto na kahit ano, pero huwag ka muna magbubukas ng tindahan. Buksan mo lang ito sa internet. Gamitin mo muna yung social media. Magbenta ka ng produkto na kagaya ng na-experience mo na doon sa step 1, pero this time around, bibili ka na ng stock at ito ay ibibenta mo lang sa loob ng bahay. Pwede mo rin itong ibenta sa mga e-commerce platform kagaya ng Shopee, Lazada, or sa TikTok. Diyan natin ibebenta yung mga produkto natin. Nang sa ganun, wala ka munang bayad sa renta, sa kuryente, sa tauhan, at kung ano pa. Kahit pagkain na negosyo, pwede mo na rin itong ibenta sa social media. At kapag ka lumalakas na at tumataas na ang demand sa negosyo mo, pwede ka nang magbukas ng maliit na store. Para saan natin gagamitin ang maliit na store? Para makapag-attract tayo ng mas maraming buyers, mas maraming customer, mga wholesaler, distributor, or hindi naman kaya magfa-franchise ng negosyo mo. And finally, ang pinaka-final na step is i-scale natin to pa unti-unti. Ibig sabihin, huwag ka mag-i-scale massively. Unti-unti lang. Kung magbubukas ka ng store dito, isa lang muna. Kapag kumita ka na ulit, nakuha mo na yung kapital mo, nakuha mo na yung puhunan mo doon sa binuksan mong tindahan, pwede mo i-consider na magbukas sa panibagong location na posibleng may mataas na pangangailangan din sa produktong ino-offer or serbisyong ino-offer mo. Ang importante at pinakamahalaga na gusto kong matutunan nyo dito, matagal na sistema at proseso ang pagdadaanan bago ka makapagtayo ng tindahan at bago ka talaga makapag-stay dito sa Pilipinas for good. Ibig sabihin, huwag nyo ipapamana sa mga kamag-anak nyo, kayo na lang din yung magnegosyo. Total, kayo naman yung talagang may interest magtayo ng negosyo.